next natin po ay yung allocation. So dito sa expanded maternity leave law po natin, meron din po silang provision na binibigay po sa mga child's father or even the alternate caregiver. Itong allocation of maternity leave credits. Remember, leave credits po yan. This is not convertible to cash. So option po for us to allocate itong 7 days na to sa child's father. Tingnan niyo po, married or not, sa female member po natin, pwede natin i-allocate itong 7 days. Minimum of 1 day, maximum of 7 days po yan. Sa child's father, regardless if you're married or not, boyfriend nyo, ka-live-in nyo, basta siya po yung tatay ng baby nyo, pwede nyo pong i-allocate itong 7 days. So yung 105 days ninyo, babawasan po yan ng 7 days. So 98 days na lang po ang i-compute ng employer ninyo para doon sa maternity benefit na i-advance po nila. Then itong 7 days na to, kung ayan po yung issue shoulder or i-grant ng employer ng inyong child's father. Then if ever in the absence of the child's father, sabihin po natin, sundalo, naka-assign sa ibang lugar, confidential na lugar na hindi po siya basta-basta pwedeng makauwi, or even seaman nasa ibang bansa rin po, hindi rin siya pwedeng mag-take leave, right? So, or totally, sabi nga nila, ginosting ka na nung nalaman nila na meron na you're pregnant or something like that, hindi na nagparamdam. Di ba? So, ginosting ka na. You have this option also to allocate sa alternate caregiver po natin. Si alternate caregiver naman po, these are actually our relatives up to 4th consanguinity po natin, natutulong po sa atin. Okay, tutulong po sa atin. Kasi itong 7 days na to na allocation natin is parang tutulong sa atin na habang tayo nagre-recuperate, nagre-recover sa delivery po natin. So, tutulong po sa atin. So, alternate caregiver, pwede kay tita, kay pinsan, yan po, pwede pong ilagay po natin. Or, if you're into a same-sex relationship po, yan, under the LGBTQ, so pwede po natin i-allocate din po itong 7 days na to sa kanila. Basta as long as you're sharing the same household, yung sa current partner po nila, you can. Okay? You can allocate itong 7 days na to. Ma'am, paano malalaman ng employer na ina-allocate ng female member itong 7 days na to? So you provide the child's father or the alternate caregiver a copy of the notification, maternity notification, and the allocation form. Provide nyo po yan, then yan po ang isasubmit po nila sa kanilang employer. Basta as long as hindi po kayo sa same company. Kasi siyempre sa same company, alam naman din po kagad na gagawin. Pero kapag different po ang company, yan po. Kailangan po, you need to provide yung employer ng child's father or alternate caregiver ng maternity notification and also yung allocation form po natin. Na you can find, you can print it, di ba? Sa online account naman po ng employer po natin, makikita po yan. Which is, sa next topic po natin is, mabiviewin po natin or magaguide po tayo niyan. So, ma'am, what if yung employer, yan, what if yung employer po is hindi pumayag? Tandaan po natin, expanded maternity leave law, batas. Okay? Kapag hindi po susunod yung ating employer, yan yung last topic ko, liability of the employer at kung ano po yung mga sanction. So, stop muna tayo. Ipapark ko muna siya kung ano yung mga sanction na yun. Right? So, yan po ang allocation of maternity leave credits po niyan.